Isang payapang hapon sa isang nayon sa Zambales, naghahanda na ang mga pamilya para sa hapunan, nang ang karaniwang kasiyahan ng isang tahanan ay biglang napalitan ng pagkabalisa. Si Aling Celia, isang mapagmahal na ina, ay naghahain na ng pagkain sa mesa, naghahanda para sa isang gabi kasama ang kanyang pamilya. Sa hapagkainan, nag-aabang na ang masarap na amoy ng adobong manok na tinimplahan sa tamang suka at toyo, paborito ng kanyang anak na si Lito. Si Lito, isang 7 taong gulang na batang lalaki, ay kilalang kilala sa buong nayon dahil sa kanyang walang tigil na pagtawa at likas na kakulitan. Madalas siyang makita na naglalaro sa paligid, lalo na sa bakuran ng kanyang tito Jose kung saan ligtas siyang nakakapaglaro kasama ang kanyang mga pinsan. Ngunit ng hapon na iyon, tila iba ang ihip ng hangin. Tinatawag na ni Aling Celia si Lito para umuwi at maghapunan ngunit walang Lito na sumasagot. Nag-aalala, tinahak niya ang daan patungo sa bahay ng kanyang kapatid upang hanapin ang anak. Dumaan siya sa mga batang naglalaro sa kabilang bahay, umaasang isa sa kanila si Lito. "Lito, halika na anak, hapunan na," tawag ni Aling Celia. Ang kanyang boses ay umaalingaw sa tahimik na kalsada. Pagdating sa bahay ng kanyang kapatid, dire-diretso siyang pumunta sa likod kung saan madalas maglaro ang mga bata. Nakita niya ang kanyang mga pamangkin, ngunit wala si Lito sa kanilang hanay. "Emong, Ana, nakita niyo ba si Lito? Pinapauwi ko na siya para maghapunan na kami," tanong niya, ang kanyang boses nagtataglay ng pag-aalala. "Tita, umalis na po si Lito," sagot ni Marco. "Akala namin nakauwi na siya sa inyo. Mga 1 oras na po yun." Lalong nadagdagan ang kaba ni Aling Celia. 1 oras na pala mula nang umalis si Lito, ngunit hindi pa ito umuwi. Bumalik siya sa kanilang bahay upang sabihin sa asawa ang nangyari. "Lando, hindi ko makita si Lito. Umalis daw siya sa bahay ni Jose 1 oras na ang nakalilipas, akala nila ay nakauwi na," sabi ni Aling Celia, halos hindi makahinga sa pag-aalala. Agad na tumayo si Mang Lando, kinuha ang kanyang sombrero, at lumabas ng bahay. "Mag-iikot ako sa nayon, baka nagtatago lang yan o may pinuntahang kaibigan," sabi niya habang sinisimulan ang paghahanap. Habang lumalalim ang gabi, lumalaki rin ang pag-aalala ng mag-asawa. Tumulong din ang kanilang mga kapitbahay. Ang kanyang biglaang pagkawala ay nagdulot ng tensyon at takot sa buong nayon, na dati-rati ay tahimik at mapayapa. Kinabukasan ng gabi, habang ang kapaligiran ay nababalot sa kadiliman, ang kaba at pag-aalala ay lalong tumitindi sa tahanan ni Aling Celia at Mang Lando. Ang hapagkainan na dati mayroong tawanan at kwentuhan ay ngayon ay tahimik, tanging ang mga patak ng luha ni Aling Celia ang maririnig na dumadagundong sa mga dingding ng kanilang bahay. Sa gitna ng kanilang pagdadalamhati, isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa kanilang tahanan. Isang matandang ermitanyo, nakabihis ng sira-sirang damit at may dalang tungkod, ang tahimik na lumapit sa kanilang pintuan. Ang kanyang buhok ay ubanin at mahaba, at ang mukha ay markado ng maraming taon ng karunungan at pag-iisa. Ang katok niya sa pinto ay mabagal ngunit may diin, tila babawat hampas ay may dalang mahiwagang mensahe. Agad na tumayo si Mang Lando upang buksan ang pinto, at ang kanyang mata ay lumaki sa pagkabigla nang makita ang matandang ermitanyo. "Mawalang galang na po, pero sino po kayo at ano ang maipaglilingkod ko sa inyo?" tanong ni Mang Lando, pilit itinatago ang pagkabahala. "Ako'y si Amang Sulo, isang ermitanyo na matagal nang nakatira sa kagubatan," tugon ng ermitanyo, ang kanyang tinig ay mababa at mayroong awtoridad. "Dumating ako dito upang maghatid ng mahalagang balita tungkol sa inyong anak na si Lito." Agad na napaigtad si Aling Celia mula sa kanyang kinauupuan, ang kanyang mga mata ay lumuha muli nang marinig ang pangalan ng kanyang nawawalang anak. "Si Lito po, ano pong nangyari sa aking anak? Nasaan po siya?" Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa at takot. "Ligtas ang inyong anak," panimula ng ermitanyo, dahan-dahang pumasok at umupo sa isa sa mga upuan na bakante. "Ngunit, hindi siya nasa lugar na maaari ninyong puntahan basta-basta. Si Lito ay nasa kaharian ng mga duwende, isang lugar na puno ng mahika at misteryo." Napahawak si Mang Lando sa kanyang dibdib, halos hindi makapaniwala. "Paano napunta doon ang anak ko? Bakit siya nandoon?" Ang ermitanyo ay tumingin ng diretso sa mga mata ng mag-asawa, ang kanyang mga mata ay tila naglalaman ng libu-libong kwento. Nang mawala si Lito, isang panganib ang nagbabadya sa kanyang paligid. Ang mga duwende,
na matagal nang nagbabantay sa ating mundo mula sa kanilang kaharian, ay nakita ang panganib na ito at dinala si Lito sa kanilang mundo upang protektahan. Kaya ba hindi namin siya makita kahit saan man namin hanapin? Tanong ni Aling Celia, habang pilit niyang inuunawa ang lahat ng impormasyong ibinibigay sa kanila. Oo, Aling Celia. Ang kaharian ng mga duwende ay nasa ibang dimensyon, hindi makikita o mapupuntahan ng ordinaryong tao, paliwanag ng ermitanyo. Ngunit, huwag kayong mag-alala. Ako ay narito upang tulungan kayo na makapunta doon at mabawi ang inyong anak. Ang mag-asawa ay magkahawak kamay, parehong napuno ng pag-asa sa posibilidad na muling makita ang kanilang anak. Sa kanilang mga mata ay makikita ang pinaghalong emosyon, takot, pasasalamat, at determinasyon na gawin ang lahat upang muling mayakap si Lito. Sa madaling araw, habang ang nayon ay tahimik pa sa pagtulog, ang tahanan ni Aling Celia at Mang Lando ay abala na sa paghahanda para sa kanilang nalalapit na paglalakbay. Ang bawat kilos ay may halong pagmamadali at pangamba, ngunit pinipilit nilang magpakatatag para sa kapakanan ng kanilang anak. Nasa kusina si Aling Celia, nag-iimpake ng mga pagkaing matagal mapanis. Mahaba ang ating paglalakbay, Lando. Hindi natin alam kung kailan tayo makakahanap ng pagkain doon, anya habang maingat na isinasaayos ang mga tuyong biskwit, tapang karne, at ilang prutas. Tumulong si Mang Lando sa paghahanda, ngunit hindi maitago ang kanyang pag-aalala. Tama ka, Celia. Ngunit, higit sa lahat, paano tayo makakarating doon? Hindi biro ang kaharian ng mga duwende, sabi niya, puno ng pag-aalinlangan. Samantala, si Amang Sulo, ang ermitanyo, ay maingat na inihahanda ang mga mahiwagang gamit na kinakailangan para sa pagtawid sa dimensyon ng mga duwende. Kabilang dito ang isang lumang mapa, mga kristal na bato, at isang maliit na sisidlan ng banal na tubig. Huwag kayong mag-alala, sabi ni Amang Sulo habang inaayos ang kanyang mga gamit. Ako'y matagal nang naglalakbay sa mga kaharian na hindi nakikita ng ordinaryong mata. Sunod lang kayo sa akin, at sundin ang bawat hakbang na aking gagawin. Amang Sulo, paano po ba tayo makakapasok sa kaharian nila? Ano ang mga dapat naming asahan? Tanong ni Aling Celia, na halata ang nerbiyos sa kanyang boses. Sa ating paglalakbay, dadaan tayo sa mga lumang landas na hindi pa nakikita o napapansin ng karamihan. May mga panganib, ngunit may mga proteksyon din akong dala, paliwanag ng ermitanyo. Ang mga kristal na ito, sabay turo sa kanyang mga bato, ay magbibigay liwanag sa ating landas at magtatanggol laban sa masasamang espiritu. Ang banal na tubig naman ay para sa ating proteksyon laban sa anumang sumpa o malas. Nagtipon ang mag-asawa sa paligid ng lamesa, kasama ang ermitanyo, upang pag-usapan ang kanilang estratehiya. Dito, binuksan ni Amang Sulo ang lumang mapa, na nagpapakita ng komplikadong ruta patungo sa kaharian ng mga duwende. Tingnan niyo ito, sabi ng ermitanyo, itinuturo ang isang partikular na landas na may markang krus. Dito tayo magsisimula. Habang papalapit ang oras ng kanilang pag-alis, bumibigat ang pakiramdam sa tahanan ni Aling Celia at Mang Lando. Ngunit sa bawat paghahandang ginagawa nila, unti-unti nilang natatagpuan ang lakas ng loob na kinakailangan, para sa hindi pangkaraniwang paglalakbay na ito. Ang kanilang determinasyon na muling makapiling ang kanilang anak ay naging sandigan nila sa bawat paghahanda. Sa huling sandali bago umalis, nagyakap ang mag-asawa, pinipigilan ang takot sa kanilang mga puso. Para kay Lito, lahat ay kakayanin natin, bulong ni Mang Lando, habang mahigpit na hinawakan ang kamay ng kanyang asawa. Tuluyan na silang lumabas ng bahay, bitbit ang kanilang mga gamit, at sinundan si Amang Sulo sa dilim ng madaling araw, papunta sa hindi tiyak na kahihinatnan, ngunit mayroong pag-asa na muling makita ang kanilang mahal na anak. Sa pagsikat ng araw, ang mag-asawa kasama si Amang Sulo ay nagsimulang tahakin ang landas sa kagubatan na kilala sa kanyang mahiwagang kalikasan. Ang kagubatan kung saan sila dumaan ay tila nagtatago ng mga lihim na hindi pa nabubunyag sa karaniwang mata, at ang bawat yabag nila sa makapal na dahon sa ilalim ng kanilang mga paa, ay parang nagpapahiwatig ng mga siglo ng misteryo. Kakaiba ang hangin dito, parang may iba itong bulong, puna ni Aling Celia, habang maingat na iniiwasan ang mga ugat na maaaring maging dahilan ng kanilang pagkadulas. Tama ka, Celia, ramdam ko rin, sagot ni Mang Lando, ang kanyang mga mata ay nag-aalala habang sinusuri ang kapaligiran. Amang Sulo, sigurado po ba kayong dito ang daan patungo sa kaharian ng mga duwende?
Si Amang Sulo, na naglalakad ng may tiyak na layon, ay tumigil sandali at lumingon sa kanila. Walang tiyak na landas papunta sa kaharian nila. Subalit, ang kagubatan na ito ang nagbibigay proteksyon sa kanilang mundo mula sa mga hindi inaanyayahang bisita. Ang ating paglalakbay dito ay pagsubok din sa ating mga hangarin. Habang sila'y naglalakad, ang kagubatan ay unti-unting nagbago ang anyo, ang mga puno ay naging mas mataas, at ang mga dahon ay lalong kumikinang sa ilalim ng sinag ng araw na tumatagos sa mga sanga. Ang mga bulaklak sa paligid ay tila sumasayaw sa ritmo ng hangin, lumilikha ng isang mapayapang himig na nakakagaan ng damdamin, ngunit may bahid pa rin ng misteryo. Nang maglaon, nakarating sila sa isang malawak na clearing kung saan naroon ang isang malaking puno, na mas matanda at mas malaki kaysa sa iba. Ang kanyang mga ugat ay malalim na nakabaon sa lupa at ang kanyang mga sanga ay parang mga bisig na yumiyakap sa kalangitan. Ano itong punong ito, Amang Sulo? Bakit ito tila naiiba? Tanong ni Aling Celia. Ang kanyang boses ay puno ng pagtataka. Ah, ito ang sentinela ng gubat, tugon ni Amang Sulo. Ito ang bantay ng hangganan sa pagitan ng ating mundo at ng kaharian ng mga duwende. Ang punong ito ang magiging gabay natin sa pagbalik. Sa pag-uwi, dadaan tayo sa ilalim ng kanyang mga ugat, at doon natin makikita ang daan pabalik. Napuno ng pagkamangha ang mag-asawa sa kanilang natutunan. Ang kaalaman na may gabay silang babalikan ay nagbigay sa kanila ng dagdag na lakas ng loob. Halina kayo, ipagpatuloy natin ang paglalakbay. Magtiwala tayo sa ating gabay at sa ating layunin, wika ni Amang Sulo, habang muling namunguna sa paglalakad. Sa bawat hakbang palalim sa kagubatan, ang mag-asawa ay lalong nagiging maingat at mas mapagmasid, na may bagong pag-asa at determinasyon na makita muli si Lito. Ang kanilang paglalakbay sa mahiwagang kagubatan ay hindi lamang pisikal na paglalakbay, kundi isang paglalakbay din sa loob ng kanilang mga puso at isipan, sa paghahanap ng lakas at katapangan sa gitna ng hindi kilalang mundo. Isa-isang binaybay ng grupo ang gilid ng ilog, hinahanap ang pinakamainam na lugar para tumawid. Sa wakas, natagpuan nila ang isang mas mababaw na bahagi kung saan ang mga bato sa ilog ay sapat ang laki para magamit nila sa pagtawid. Hawakan niyo ang kamay ng isa't isa, utos ni Amang Sulo. Huwag kang bibitaw, Celia. Lando, ikaw ang mauna para matulungan mo si Celia sa kabilang dulo. Dahan-dahan at maingat na sumunod ang mag-asawa sa payo ni Amang Sulo. Ang mga bato, bagaman matatag, ay madulas dahil sa tubig at lumot. Nang matagumpay silang makatawid, nagpahinga sila sandali sa kabilang pampang, pinapakinggan ang mahinahong agos ng tubig. Ngunit hindi sila maaaring magtagal, kailangan nilang ipagpatuloy ang paglalakbay patungo sa matayog na bundok na naghihintay sa kanila. Ang bundok na kanilang aakyatin, ay kilala sa mga matatarik nitong landas at nakamamanghang tanawin mula sa tuktok. Sa pag-akyat, unti-unti silang napapaligiran ng makapal na hamog na bumabalot sa paligid, na parang isang malambot na belo na nagtatago sa mga lihim ng bundok. Mahirap ang pag-akyat, ngunit tiyak magiging sulit ang tanawin mula sa tuktok, sabi ni Mang Lando, pilit pinapanatili ang positibong pananaw sa kabila ng pagod. Oo, at marahil mas malapit na niyan ang kaharian ng mga duwende, dagdag ni Aling Celia, ang kanyang mga salita ay nagpapahiwatig ng pag-asa. Habang sila ay umaakyat, napansin nila ang pagbabago sa temperatura at sa uri ng mga halaman at bulaklak sa paligid. Ang bawat paghakbang paakyat ay nagdudulot ng bago at mas magandang tanawin, hanggang sa marating nila ang tuktok kung saan ang buong paligid ay nakikita nila. Ang tanawin mula sa tuktok ay nakakalula, ang kagubatan na kanilang dinaanan, ang makulay na ilog, at ang mas malalayong lugar ay tila isang malawak na painting na buhay na buhay. Hindi ko maisip na may ganito pala kagandang lugar sa mundo, wika ni Aling Celia, ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng kagalakan at pagkamangha. Ang bawat pagsubok sa ating paglalakbay ay may gantimpala, sagot ni Amang Sulo, na nakatingin sa malayo. At ang ating gantimpala ngayon ay itong tanawin at ang kaalaman na malapit na tayo sa ating layunin. Sa sandaling iyon, bagamat pagod, ang mag-asawa ay nakaramdam ng isang panibagong sigla. Alam nilang malapit na sila sa kanilang destinasyon, at malapit na rin ang pagkikita nila sa kanilang anak na si Lito. Ang bawat pagod at hirap sa kanilang paglalakbay ay tila nagiging bahagi na lamang ng isang malaking pakikipagsapalaran, na magdadala sa kanila sa kanilang minamahal. Pagkaraan ng matagumpay na pagtawid sa ilog at mahabang pag-akyat sa bundok,
Sa wakas, narating ng grupo ang isang lugar na tila isang pinto patungo sa ibang mundo. Sa harap nila, lumitaw ang isang makulay at lihim na kaharian na nakatago sa kalikasan. Ang kaharian ng mga duwende ay isang nakamamanghang lugar, kung saan ang mga gusali ay tila bahagi ng kalikasan, ginawa mula sa mga puno, bato, at mga bulaklak na nagniningning sa ilalim ng araw. Habang papalapit sila, isang pangkat ng mga duwende ang lumabas upang salubungin sila. Ang mga duwende ay may iba't ibang sukat at kulay, at ang kanilang mga mukha ay puno ng kuryosidad at kabaitan. Maligayang pagdating sa aming kaharian, bati ng isang duwende na may suot na makulay na damit at tila pinuno sa kanila. Ako si Feline, ang tagapayo ng aming hari. Pinagbigyan namin ang inyong pagdating matapos marinig ang inyong mga pangalan sa hangin. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong mainit na pagtanggap, sagot ni Mang Lando, ang kanyang boses ay puno ng paggalang. Kami ay naparito upang hanapin ang aming anak na si Lito. Narinig namin na siya ay nasa inyong kaharian. Si Feline ay tumango at ngumiti. Oo, ang inyong anak ay ligtas dito sa amin. Natagpuan namin siya sa gubat, malapit sa panganib. Bilang mga tagapagbantay ng kagubatan, tungkulin naming iligtas ang sinumang naliligaw o nanganganib. Nagbigay siya ng isang senyales, at isang mas batang duwende ang nagmadaling tumakbo papasok sa kaharian. Ipinapatawag ko na siya. Sandali na lamang at makikita na ninyo ang inyong anak. Habang hinihintay nila si Lito, ipinaliwanag ni Feline kung paano nila inalagaan ang bata. Si Lito ay naging kasiyahan ng aming kaharian mula nang siya ay dumating. Marami siyang natutunan sa amin, at kami rin sa kanya. Si Aling Celia, na hindi mapigilang lumuha sa ginhawa at pananabik, ay nagtanong, "Kumusta po ang anak ko? Hindi po ba siya natatakot o nalulungkot?" Si Feline ay ngumiti, "Huwag kayong mag-alala, ginawa namin ang lahat upang maramdaman niyang siya ay ligtas at minamahal dito." Si Lito ay mabilis na nakibagay at nakahanap ng mga kaibigan dito. Sa wakas, lumabas si Lito mula sa isang makulay na bahay na gawa sa puno, kasama ang batang duwende na pinadala kanina. Tumakbo siya patungo sa kanyang mga magulang, na may ngiti sa kanyang mukha. "Nanay, tatay," sigaw niya habang niyayakap sila ng mahigpit. Ang muling pagkikita ay puno ng emosyon. Ang luha ng kaligayahan at mga yakap na mahigpit, ay nagpapahiwatig ng matinding damdamin ng pag-aalala at pagmamahal na naipon sa puso ng mag-asawa. Humarap si Lito sa kanyang mga magulang at sa ermitanyo, at masayang ipinakilala ang batang duwende. "Ito po si Rin, kaibigan ko po dito." Si Rin, ang batang duwende, ay kumaway sa kanila, na may ngiti sa kanyang mukha. "Si Lito ay naging bayani sa aming munting kaharian," sabi niya. Siya ay matapang at mabuti. Ang hari ng mga duwende, na ngayon ay sumali na sa kanila, ay ngumiti at nagsalita. "Ang inyong anak ay nagdala ng maraming kagalakan sa aming kaharian. Kami ay nagpapasalamat sa kanyang presensya. Ang pag-uusap na ito ay hindi lamang isang muling pagkikita, ngunit isang pagkakataon upang malaman kung paano nagbago at lumago si Lito sa kanyang pananatili sa kaharian ng mga duwende." Ang kagalakan at pagmamalaki ay kitang-kita sa mga mukha ng magulang, habang pinakikinggan ang mga kwento ng kanilang anak, at ng mga duwende na ngayon ay naging parte ng kanilang pinalawak na pamilya. Matapos ang muling pagkikita ng pamilya, isang espesyal na pagpupulong ang naganap sa palasyo ng hari ng mga duwende. Ang hari, na nakaupo sa kanyang trono na yari sa pinong kristal at gininto ang kahoy, ay ngumiti sa kanila. Ang kanyang presensya ay nagbibigay ng kakaibang kalma at aliwalas sa kanilang paligid. "Kayong lahat," panimula ng hari, habang tinitingnan ng pamilya at si Amang Sulu, "ay naging mahalagang bahagi ng aming kaharian dahil sa inyong anak na si Lito. Ang kanyang kasiyahan, enerhiya, at kabutihan ay nagdala ng bagong liwanag sa aming mundo." Nagsalita si Mang Lando, ang kanyang boses ay magalang ngunit mayroong emosyon. "Mahal na hari, kami po ay labis na nagpapasalamat sa inyong kabutihan at sa pagligtas sa aming anak. Hindi po namin alam kung paano kayo pasasalamatan." Ngumiti ang hari at tumango. "Hindi ninyo kailangang magpasalamat. Ang inyong anak ay naging inspirasyon sa aming kaharian. Bilang pasasalamat, nais ko kayong anyayahan na dumalo sa aking kaarawan na gaganapin sa loob ng ilang buwan. Taon-taon naming ipinagdiriwang ito, ngunit sa taong ito, nais kong kayo, ang pamilya ni Lito, at ikaw, Amang Sulu, ang maging aming mga espesyal na panauhin.
Napatingin si Amang Sulo sa hari, tila nagulat ngunit may halong pasasalamat. Mahal na hari, isa pong karangalan para sa akin na mapasama sa inyong pagdiriwang. Ngunit bakit po ako? Isang simpleng ermitanyo lamang po ako. Mahalaga ang iyong papel, Amang Sulo, tugon ng hari. Kung hindi dahil sa iyong karunungan at gabay, maaaring hindi makarating dito ang pamilya ni Lito. Ikaw ang nagdala sa kanila sa aming kaharian. Kaya't ikaw din ay bahagi ng aming pasasalamat. Pagkatapos ng paanyaya, ipinasyal ng hari ang pamilya at si Amang Sulo sa kaharian. Pinangunahan sila ni Phelin, ang tagapayo ng hari, na nagbigay ng paliwanag sa bawat bahagi ng kanilang mahiwagang lugar. Unang dinala sila sa isang malawak na lote na puno ng makukulay na bulaklak na hindi nila kailanman nakita. Ang mga bulaklak ay tila kumakanta habang sumasayaw sa ihip ng hangin. Ang mga bulaklak na ito ay nagbibigay ng enerhiya sa aming kaharian, paliwanag ni Phelin. Ang kanilang awit ay bahagi ng mahika na bumubuhay sa aming mundo. Sumunod, dinala sila sa isang malinaw na lawa na nagbabago ng kulay depende sa sikat ng araw. Sa paligid nito, may mga hayop na kakaiba sa kanilang mga mata, mga tupa na may gintong sungay, ibong may mga balahibo na kumikislap tulad ng mga bituin, at mga kuneho na tila gawa sa pilak. Napakaganda ng lugar na ito, sabi ni Aling Celia, halos mapaluha sa ganda ng kanyang nakikita. Parang hindi totoo, nanay, tatay. Tingnan niyo po ito, sigaw ni Lito habang hinahabol ang isang maliit na hayop na mukhang pinaghalong pusa at squirrel. Tumatawa si Lito, at ang kanyang kasiyahan ay nagdala rin ng ngiti sa mga magulang niya. Pinakita din ni Phelin ang isang malaking puno na nakatayo sa gitna ng isang malawak na clearing. Ang puno ay naglalabas ng liwanag na tila nagmumula sa kanyang mga ugat at sanga. Ito ang aming portal, paliwanag ni Phelin. Sa araw ng kaarawan ng aming hari, dito kayo papasok upang makabalik sa aming kaharian. Ang portal na ito ay nagsisilbing tulay sa pagitan ng ating mga mundo. Bago sila bumalik sa kanilang mundo, isang espesyal na seremonya ang inihanda ng hari para kay Lito at sa kanyang pamilya. Sa gitna ng kaharian, sa harap ng magandang palasyo, nagtipon ang mga duwende, ang kanilang mga mukha ay pinaghalong saya at lungkot sa nalalapit na pamamaalam. Minamahal naming Lito, ang malumanay na tinig ng hari ay umalingaw sa buong kaharian, habang hawak niya ang isang maliit na kahon na gawa sa kahoy ng lumang puno ng kaharian. Bilang pasasalamat at pagpapahalaga sa kagalakan na iyong dinala sa amin, nais kong bigyan ka ng regalo. Dahan-daang binuksan ng hari ang kahon at inilabas ang isang makintab na anting-anting. Ang anting-anting ay yari sa pinakamagandang kristal ng kaharian, na kumikinang sa ilalim ng sinag ng araw, at nakapulupot sa isang gintong kadena. Ito ay hindi ordinaryong anting-anting, patuloy ng hari. Ito ay may kapangyarihan na magbigay proteksyon sa iyo mula sa anumang panganib. At kapag ikaw ay nangangailangan ng tulong, himasin mo lang ito at agad kaming magpapadala ng isa sa aming mga duwende upang tulungan ka. Hinawakan ni Lito ang anting-anting, ang kanyang mga mata ay malalim ang paghanga. Salamat po mahal na hari, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagpipigil ng emosyon. Pangako, aalagaan ko po ito at lagi kong tatandaan ang kabutihan ng inyong kaharian. Hindi lamang ang anting-anting ang ibinigay ng hari. Mula sa isa pang kahon, inilabas ng hari ang isang koleksyon ng mga hiyas at gintong barya. Ito naman ay para sa kinabukasan mo, Lito. Gamitin mo itong mahusay at para sa kabutihan mo, wika ng hari. Ang mga magulang ni Lito, si Aling Celia at Mang Lando, ay labis na nagpapasalamat. Hindi namin alam kung paano kayo pasasalamatan sa lahat ng ito, mahal na hari, sabi ni Mang Lando. Ang inyong kabutihan ay higit pa sa aming maisusukli. Nagtipon ang mga duwende, at bagamat may lungkot sa kanilang mga mata sa nalalapit na pamamaalam, may ngiti rin sa kanilang labi. Alam nila na hindi ito ang huling pagkikita, ito ay simula lamang ng isang mahabang pagkakaibigan. Alam namin na malungkot ang magpaalam, sabi ni Phelin, ang tagapayo ng hari. Ngunit tandaan nyo, Lito, Aling Celia, Mang Lando, at Amang Sulo, na ang aming kaharian ay palaging bukas para sa inyo, at inaasahan namin ang inyong pagbabalik sa bawat taon sa kaarawan ng ating hari. Nangako si Lito na babalik, at sa huling sandali, lumapit siya sa hari at niyakap ito. Salamat sa lahat, mahal na hari. Babalik ako, at hindi ko kayo makakalimutan.
Sa pagtatapos ng seremonya, ang pamilya kasama si Amang Sulu ay nagtungo sa portal na magbabalik sa kanila sa kanilang mundo. Sa bawat hakbang palayo sa kaharian, nadama nila ang bigat ng kanilang pamamaalam, ngunit may kasamang pag-asa at kasiyahan sa mga bagong kaibigan at sa proteksyon na kanilang natanggap. Ang anting-anting ay hindi lamang simbolo ng proteksyon, kundi pati na rin ng bagong panimulang nakapaloob sa pagkakaibigan at kabutihan ng kaharian ng mga duwende. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, bumalik si Lito, ang kanyang mga magulang, at si Amang Sulu sa ilalim ng malaking puno na nagsisilbing portal patungo sa nayon. Ang puno ay tila nabuhay muli, naglalabas ng kakaibang liwanag mula sa mga ugat nito na parang nagsasabing handa na silang umuwi. Tila mas mabilis ang paglalakbay pabalik, sabi ni Mang Lando habang hinahaplos ang matigas na ugat ng puno. Hindi ko akalain na may ganito palang daan. Kung alam natin ito noon, sana hindi na tayo masyadong nahirapan. Ngunit kung hindi natin dinaanan ang mahirap na landas, hindi natin natutunan ang mga aral ng ating paglalakbay, paliwanag ni Amang Sulu, ang kanyang tinig ay puno ng karunungan. Ang kaharian ng mga duwende ay hindi basta mapupuntahan ng sinuman. Ang ating pakikipagsapalaran ang nagbukas ng pintuan patungo sa kanila. Hinawakan ni Aling Celia ang kamay ni Lito. Ang mahalaga ay ligtas na tayo ngayon, at ang anak natin ay kasama na natin. Sinimulan ni Amang Sulu ang pagbigkas ng mga orasyon habang hawak ang isang kristal na iniabot sa kanya ng mga duwende. Unti-unting nagbukas ang portal, isang malambot na liwanag ang pumalibot sa malaking puno. Nang sila'y humakbang papasok, parang isang iglap lamang, bigla silang nakarating sa kanilang nayon. Napakabilis, sabi ni Mang Lando, halos hindi makapaniwala nang nakita niya ang kanilang bahay na malapit na lang sa kanila. Parang kanina lang, nasa ibang mundo tayo. Sa kanilang pagbabalik, agad na napansin ng mga kapitbahay ang kakaibang saya at kapayapaan sa mukha ng pamilya ni Lito. Sa labas ng kanilang bahay, nagtipon ang mga kapitbahay upang alamin kung ano ang nangyari sa pagkawala ni Lito at kung paano nila ito nahanap. Lando, Celia, sigaw ni Mang Cardo mula sa labas ng bahay. Kwento naman kayo, saan kayo nanggaling? Ang mga tao ay puno ng pagtataka at kuryosidad. Si Lito, na nakaupo sa tabi ng kanyang ina, ay ngumiti sa kanilang mga kapitbahay. Nawala po ako sa kagubatan, pero nakita po ako ng mga duwende. Mga duwende, bulalas ni Aling Maria, halos hindi makapaniwala. Ang mga nasa kwento ng matatanda. Totoo pala sila, totoo, sabi ni Mang Lando, na tumayo sa gitna ng mga tao. Nakita namin sila, dinala si Lito sa kanilang kaharian upang iligtas mula sa panganib. Sinundan namin siya kasama si Amang Sulu, at sa tulong ng mga duwende, natagpuan namin ang aming anak. Napuno ng ingay ang nayon habang nagtanungan ang mga tao. Ano ang itsura nila? Paano kayo nakarating doon? Ano ang ginawa nila kay Lito? Tumahimik ang lahat nang magsimulang magsalita si Amang Sulu. Ang kaharian ng mga duwende ay isang mahiwagang lugar na puno ng kagandahan at mahika. Ngunit higit pa sa kanilang mahika, natutunan namin ang halaga ng pagtitiwala, tapang, at pagmamahal sa bawat isa. Nagsalita si Aling Celia, ang kanyang mga mata ay puno ng damdamin. Sa aming paglalakbay, natutunan naming magtiwala sa isa't isa at harapin ang aming mga takot para sa aming anak. Ang mga duwende ay mabubuting nilalang, higit pa doon, sila rin ay nagbigay sa amin ng mahahalagang aral. Nagbigay rin ng payo si Mang Lando. Ang kalikasan ay mahalaga, ang mga kagubatan, bundok, at ilog na nadaanan namin ay may buhay. Dapat nating igalang ang ating kapaligiran, tulad ng pagtuturo ng mga duwende sa amin. Nakinig ang mga kapitbahay, tahimik ngunit halatang naantig ang damdamin. Si Aling Maria ang unang nagsalita. Ang kwento ninyo ay parang panaginip, pero hitik sa aral. Dapat nga siguro tayong maging mas maingat sa ating ginagawa sa kagubatan. Si Lito, bagamat bata pa, ay nagbigay din ng kanyang natutunan. Ang mga duwende po ay nagtutulungan. Magkasama silang gumagawa ng mga bagay para sa kanilang kaharian. Sana po ganoon din tayo dito sa ating nayon. Ang kwento ng pamilya ni Lito ay mabilis na kumalat sa buong komunidad. Bagamat hindi nila binanggit ang tungkol sa mga kayamanan at ang anting-anting na regalo ng hari, ang inspirasyon na kanilang iniwan ay nagdulot ng pagbabago sa nayon. Ang mga tao ay naging mas nagkakaisa, mas maingat sa kalikasan, at mas mapagmahal sa isa't isa.
Ang kanilang kwento ay naging alamat sa nayon, isang paalala na sa gitna ng hiwaga at mahika, ang tunay na lakas ay nasa pagmamahal, tapang, at pagkakaisa ng pamilya at komunidad. Pagkatapos ng ilang buwan, muling babalik si Lito, ang kanyang pamilya, at si Amang Sulo sa kaharian ng mga duwende upang ipagdiwang ang kaarawan ng mahal na hari. Sa pagkakataong ito, puno ng kasiyahan at paghahanda ang kanilang paglalakbay. Nagdala sila ng mga simpleng regalo na kanilang inihanda mula sa puso. Lando, sigurado ka bang sapat na ang pana na ito? Tanong ni Aling Celia habang tinutulungan si Mang Lando na ayusin ang kahon na naglalaman ng pana na yari sa kawayan. Ang pana ay nilagyan ng matibay na sinulid at maayos na pinakinis ni Mang Lando, na ginugol ang mga nakaraang linggo sa paggawa nito. Oo Celia, sagot ni Mang Lando, na bahagyang ngumiti. Simple man, alam kong magugustuhan ito ng hari. Isa itong simbolo ng respeto at pasasalamat. Si Amang Sulo naman ay nagdala ng isang basket ng sariwang gulay mula sa kanyang sariling hardin, mga talong, sitaw, at kalabasa na pinatubo niya ng may tiyaga. Ang mga gulay na ito ay kasing linis at sariwa ng ating intensyon para sa hari, sabi ni Amang Sulo habang inaabot ang basket kay Aling Celia. Pagdating sa portal, agad nilang naramdaman ang kakaibang init at liwanag mula sa kaharian ng mga duwende. Sa kanilang pagpasok, sinalubong sila ni Pheline, ang tagapayo ng hari, kasama ang ilang duwendeng may dalang mga harp at tambol, na nagpatugtog ng masayang awitin bilang pagbati. Maligayang pagdating, pamilya ni Lito, sigaw ni Pheline habang lumalapit upang yakapin si Lito. Masaya kaming makita kayong muli, lalo na sa espesyal na araw na ito. Habang papasok sila sa kaharian, namangha muli ang pamilya sa kagandahan ng paligid. Ang mga puno ay nagniningning sa iba't ibang kulay, at ang mga bulaklak ay tila sumasayaw kasabay ng musika. Ang mga duwende ay abala sa paghahanda para sa malaking selebrasyon, at ang buong kaharian ay puno ng sigla. Sa sentro ng kaharian, isang malaking lamesa ang inilatag, puno ng iba't ibang pagkain na hindi pa nila natitikman noon, mga prutas na kumikinang na parang mga hiyas, tinapay na may mga ukit na maselang disenyo, at mga inuming may kulay na parang bahaghari. Mahal na hari, sabi ni Mang Lando habang inaabot ang pana, ito po ay simpleng regalo mula sa amin. Ginawa ko po ito bilang simbolo ng aming pasasalamat sa inyong kabutihan. Ngumiti ang hari habang maingat na kinukuha ang pana. Napakaganda, sabi niya habang hinahaplos ang makinis na kawayan. Ang regalo na ito ay hindi lamang isang bagay, ito ay puno ng inyong pagmamahal at paggalang. Salamat, Mang Lando. Iniabot naman ni Amang Sulo ang basket ng mga gulay. Mahal na hari, ang mga gulay na ito ay alay ko po mula sa aking munting hardin. Naway magustuhan ninyo. Ngumiti ang hari, halatang naantig sa simple ngunit makabuluhang mga regalo. Ang inyong mga alay ay mahalaga sa akin. Hindi ko masusukat ang inyong kabutihan sa material na halaga. Ang bawat isa sa inyo ay bahagi na ng aming kaharian. Habang lumalalim ang gabi, nagpatuloy ang sayawan at awitan sa paligid. Si Lito ay masayang nakikipaglaro sa mga batang duwende, at ang kanyang halakhak ay nagbigay ng karagdagang sigla sa selebrasyon. Si Aling Celia naman ay nakikipagkwentuhan sa ilang duwende, habang si Mang Lando at si Amang Sulo ay nagbabahagi ng kwento tungkol sa kanilang nayon. Mahal na hari, sabi ni Pheline habang nakatayo sa tabi ng hari, ang pamilya ni Lito ay talagang nagdala ng kakaibang saya sa ating kaharian. Ang inyong kaarawan ay mas naging makulay dahil sa kanila. Sumang-ayon ang hari, tama ka Pheline. Ang kanilang presensya ay nagpapaalala sa atin ng halaga ng pagkakaibigan at kabutihan. Sa pagtatapos ng selebrasyon, bago sila bumalik sa kanilang mundo, muling nagbigay ang hari ng isang mahalagang regalo. Mula sa kanyang trono, iniabot niya ang isang kahon na puno ng gintong barya at hiyas. Ang regalo na ito ay para sa inyong nayon, sabi ng hari. Gamitin ninyo ito upang mapaunlad ang inyong komunidad at gawing mas maganda ang inyong pamumuhay. Alam kong magagamit ninyo ito ng tama. Napaluha si Aling Celia sa pasasalamat. Mahal na hari, hindi po namin alam kung paano kayo pasasalamatan. Napakabuti ninyo sa amin. Ang inyong kabutihan ay ang tunay na pasasalamat, sagot ng hari. At tandaan mo Lito, ang anting-anting na ibinigay ko sa iyo. Huwag kang mag-atubiling gamitin ito kung kakailanganin mo ng aming tulong.
Habang sila'y bumabalik sa portal, ang kanilang mga puso ay puno ng saya at pasasalamat. Ang pagdiriwang ay hindi lamang tungkol sa kaarawan ng hari, kundi tungkol din sa pagkakaibigang tumawid sa pagitan ng dalawang mundo. Bitbit nila ang kayamanan, hindi lamang sa material na anyo kundi sa aral ng kabutihan at pagkakaibigan na magpapabago sa kanilang nayon. Ang kayamanang ibinigay ng hari ay planong gamitin ng maayos upang mapabuti ang buhay ng bawat isa sa nayon. Ngunit bago nila simulan ang pagpaplano, nagdesisyon si Mang Lando na kausapin ang buong komunidad upang may bahagi ang kwento at layunin ng mga biyayang natanggap nila. Sa gitna ng nayon, nagtipon ang lahat ng mga tao sa ilalim ng malaking puno na nagsilbing tagpuan ng komunidad. Ang hangin ay malamig ngunit mayroong pag-asa habang si Mang Lando ay nakatayo sa harap ng mga tao, kasama ang kanyang pamilya at si Amang Sulo. Mga kababayan, panimula ni Mang Lando, ang kanyang boses ay malalim ngunit puno ng damdamin. Kami ay muling nagpapasalamat sa inyong tulong at suporta noong nawala si Lito. Ngayon, nais naming ibahagi ang kwento ng aming karanasan at ang biyayang natanggap namin mula sa kaharian ng mga duwende. Nagkaroon ng mga bulungan sa mga tao. Ang kwento ng mga duwende ay tila hindi kapani-paniwala para sa ilan, ngunit sa mukha ni Mang Lando at ng kanyang pamilya ay naroon ang kaseryosohan. Sa aming pakikipagsapalaran, dagdag ni Aling Celia, natutunan namin ang halaga ng pagtutulungan, pagmamahalan, at respeto hindi lamang sa isa't isa kundi pati na rin sa kalikasan. Dahil dito, ang hari ng mga duwende ay nagbigay ng biyaya, hindi lamang para sa aming pamilya, kundi para sa ating buong komunidad. Hinawakan ni Mang Lando ang kahon ng kayamanan na ibinigay ng hari. Binuksan niya ito upang ipakita ang mga gintong barya at hiyas sa mga tao. Napasinghap ang ilan, at ang iba'y nagulat sa nakikita nila. Mga kababayan, patuloy ni Mang Lando, ito ay regalo mula sa hari ng mga duwende para sa pagpapabuti ng ating nayon. Gusto niyang makita na ang ating komunidad ay umunlad at magtulungan. Napatingin si Aling Linda, ang pinakamatandang babae sa nayon. Regalo ba ito ng Duwende Lando? Bakit nila ginagawa ito para sa atin? Sumagot si Amang Sulo, ang kanyang boses ay puno ng karunungan. Ang kanilang regalo ay hindi lamang material. Ito ay simbolo ng pagkakaibigan at pagkilala sa kabutihan na ibinabahagi natin. Ang mga duwende ay nagbibigay sa mga taong marunong magpahalaga sa biyaya ng kalikasan at sa bawat isa. Tumayo si Mang Andeng, ang leader ng nayon. Paano natin ito gagamitin, Lando? Ayokong magtalo-talo tayo dahil dito. Ngumiti si Mang Lando. Hindi para sa ating pansariling kapakanan ang yaman na ito. Gagamitin natin ito para sa ating lahat. Magtatayo tayo ng mga balon para sa malinis na tubig, magpapaayos tayo ng ating mga bahay, at magtatayo ng paaralan para sa mga bata. Ang regalo na ito ay para sa ating kinabukasan. Sa mga sumunod na buwan, naging abala ang lahat sa pagpapaganda ng nayon. Nagtulong-tulong ang mga tao sa pagtatayo ng mga proyekto gamit ang biyayang natanggap nila. Ang mga bahay ay inayos, ang mga daan ay ginawang mas maayos para sa paglalakbay, at nagtanim sila ng mas maraming pananim upang magkaroon ng masaganang ani. Aling Linda, tingnan mo itong balon, sabi ni Aling Celia habang hawak-hawak ang isang balde ng malinis na tubig. Noon, hirap tayong mag-igib, pero ngayon, napakadali na. Oo nga Celia, sagot ni Aling Linda. Salamat talaga sa inyong pamilya at sa mga duwende. Hindi ko akalaing magkakaroon tayo ng ganitong kaginhawaan. Ang mga bata naman, kabilang si Lito, ay masayang nag-aaral sa bagong gawang paaralan. Tatay, sabi ni Lito isang gabi habang hawak ang kanyang anting-anting, palagi ko pong naaalala ang hari kapag ginagamit ko ito. Sana masaya siya sa ginagawa natin dito sa nayon. Huwag kang mag-alala anak, sagot ni Mang Lando habang hinahaplos ang ulo ng anak. Alam kong masaya siya. Ang ginagawa natin ay ang pinakamagandang pasasalamat na maibibigay natin sa mahal na hari. Sa pagtatapos ng taon, ang nayon ay naging simbolo ng pagkakaisa at pag-asa. Ang kanilang kwento ay naging alamat, isang paalala na kahit sa gitna ng hiwaga, ang tunay na kayamanan ay nasa kabutihan, pagtutulungan, at pagmamahal. Muling nagtipon ang buong komunidad upang ipagdiwang ang tagumpay ng kanilang nayon. Sa gitna ng kasiyahan, tumayo si Mang Lando upang magsalita. Mga kababayan, ang nayon natin ay hindi magiging ganito kung hindi tayo nagtulungan.
Ang biyayang ito ay hindi lamang galing sa mga duwende kundi sa ating pagsasama-sama at pagkakaisa. Napuno ng palakpakan ng hangin. Ang nayon ay nagkaroon ng bagong simula, isang panibagong yugto ng kasaysayan na puno ng pag-asa at inspirasyon. Ang pangalan ni Lito, ang kanyang pamilya, at si Amang Sulu ay naging bahagi ng alamat ng nayon, isang kwento na magpapatuloy na ibahagi sa mga susunod na henerasyon.